Heto na. Boruto Time Skip to Blue Vortex Chapter 34 Spoilers. Boruto Uzumaki muli ngang hiniram at inactivate ang Byakugan ni Momoshiki para nga muli sa panibagong kaso na kinakailangan ngang gawin at matiyak na tignan ni Boruto. Ano nga ba ang bagay na yun? Uchiha Sarada, mas lalo pa ngang nang labo ang mga paningin kahit na nga nangyaring pinagaling na nga ni Himawari matapos nga niyang ma-overuse na naman ang kanyang Mangekyo Sharingan. Mamen, anong nangyari? Dahil nga inaakala nga din natin na yung healing ability ni Himawari ay sapat na nga upang isalba nga ang mga mata ni Sarada sa tuluyang pagkabulag nito. Boruto Uzumaki, nakarating na pala o pumunta na pala dito sa lugar na kung nasaan nga si Bag na isasalpak na nga pala nito ang Turn Soul. Ngunit may isang galamay nga na lumitaw at ang nilalangang ito ay wala ngang iba kundi itong si Code na mangyaring kukunin na nga din kasi nito o aagawin nga itong Turn Soul na sinalpak ni Code para nga kay Bag. Mamen, biglang nakaw itong si paring Code. So ilan nga lamang yan mga pare ko sa mga kaaya-aya pangyayaring naganap na pinakita dito sa Boruto Time Skip to Blue Vortex Chapter 34 Spoilers. At kaya tara na nga mga sir, umpisahan na nga natin ang talakayan na to. So bali nga ang isa sa mga pangunahing panel na pinapakita dito ay ito ngang si Konohamaru na binibitbit nga o pasan-pasan nga itong si Sarada habang ito nga ay walang malay. At sinasabi nga din niya ni Konohamaru na dadalhin na nga daw niya itong si Sarada sa ospital. Pero kalinsabay nga din ng bagay na yan. Bago pa nga umalis dito si Konohamaru, dito nga din sa hindi kalayuan ay makikita nga itong si Chocho na tumatakbo nga papalapit sa kanya na sinasabi nga nito o isinisigaw na ang kanyang mahal ay hindi ikaw. Outs gege. Anyway, yun nga no, dito nga sinasabi ni Chocho na mangyaring sasama nga din daw siya sa pagdala kay Sarada sa ospital. Nakalinsabay nga din yan na dito nga pinapakita itong sila Ada at Damon na dito nga ay sinasabi ni Damon kay Ada na okay nga lang ba daw ito? Nasagot naman sa kanya na kanyang kapatid na oo, okay nga lang daw siya at nasa maayos na kalagayan. At dahil nga daw yun dito kay Damon na prinotektahan nga daw siya habang itong galunggong naman na to na si Damon ay nakabungis-ngis pa nga at mukhang nagyayabang pa sa kanyang kapatid. Samantalang halos muntikan na nga siyang matalo ni Mamushi sa mga nagdaang laban kung hindi nga lang siya tinulungan nila Boruto, especially sa ginawa nga ni Inujin na pag-sacrifice. But anyway, yun nga no mga pare koy, kaalinsabay nga din ng bagay na yan. Dito nga pinapakita na nga itong si Boruto na habang hawak-hawak na nga nito ang Turn Soul ni Bag na nakuha na nga nila sa pagpatay nila sa humanoid dentils na si Mamushi. Diyan nga din guys pinapakita na itong Turn Soul na hawak ni Boruto ay umuusok na nga na ibig sabihin nga lang din mukhang may time limit nga ito at mukhang tutungtong nga ito sa pagiging abo kapag hindi nga agad nagamit o naibalik sa totoong katawan. Lalo't dyan nga din sa panel na yan dito nga sinasabi nga rin ni Boruto na mukhang kinakailangan na nga daw niyang umalis dahil wala na nga din daw natitirang oras na kaya mula nga din sa lugar na yan dali-dali na nga din siya nag-teleport na naglaho na nga din ito sa kanyang kinalalagyan habang itong walang bitaw naman na si Kawaki nakatayo pa nga din dito sa kanyang kinalalagyan at wala ngang magawa. Man, hanggang dito sa chapter ba naman na to wala ka pa nga ding ambag para kang si tropa na wala na ngang ambag sa inuman tapos tapon tagay pag walang nakatingin. But anyway guys, kayo na ang bahalang mag-isip kung anong relation yun. So dahil nga nag-teleport na nga din si Boruto dahil dyan ang kasunod na nga na pinapakita dito ay dito na nga sa lugar na kung saan pinaglagyan nga ng Ten-Tails dati at dito nga yan sa lugar na kung nasaan nga din si Bag na siya nga din na naging puno at nang matagumpay na nga na makarating dito si Boruto mula nga din dyan dito nga pinapakita nga din na muli ngang inactivate ni Boruto itong Byakugan sa kabila niyang mata na siyang may lamat o peklat. So yun nga mga pare ko yun itong case na to, alam din naman natin na itong Byakugan nga ni Boruto ay siyang galing nga kay Momoshiki na malamang na pinahiram nga muli ni Momoshiki dito kay Boruto. Dahil nga kung matatandaan nyo din guys, doon nga sa mga nagdaang chapter nagkaroon nga ng kasunduan itong sila Momoshiki at Boruto na sa isang bagay na tutulungan nga daw ni Momoshiki si Boruto kontra sa mga kalaban na kapag natalo nga daw o napigilan nga daw nila ang mga ito ang kapalit naman daw ng bagay na yon ay isusuko o ibibigay na nga daw ni Boruto ang kanyang katawan dito kay Momoshiki na kaya nga dyan pansamantala sa mga ilang senaryo o pagkakataon na kinakailangan nga ni Boruto na gumamit ng ibang kapangyarihan na kay Momoshiki nga lang niya makukuha. Guys, take note, hindi Byakugan yung kay Boruto, Jogan yun, mas higher level yun. Kaya lang for now hindi pa nga kayang gamitin ni Boruto yun. But anyway, yun nga no mga pare ko dito nga nang mag-activate na nga itong Byakugan at dito nga rin kaalinsabay sa puno na yan ay pinapakita pa nga din itong claw marks at mula nga din dyan dito nga sa kasunod na panel pinapakita na nga na mula nga din sa puno na yan ay muli na namang sumilip itong mata na habang papalapit nga itong si Boruto dito sa puno kaalinsabay nga din yan na itong ang claw marks ay naglabas nga o lumitaw nga itong mga daliri o mga kuko na matutulis na may sinasabi pa nga ito na lumapit pa nga daw ng husto si Boruto at para mangyaring makita nga daw nito ang kanyang hinahanap. Ngunit subalit datapwat bago pa nga mangyari ang bagay na yan nangyaring lumipat na nga din ng panel dito kay
Sarada na nandito na nga sa hospital. Nakasama na nga niya dito sa room itong si Sumire, Chocho at ang kanyang ina na si Sakura na ibinabalita o inire-report nga nila dito kay Sarada na yung patungkol nga daw kay Bag ay ayos na nga daw yun. Ang bawat isa nga daw ay ligtas na at natapos ang mga bagay-bagay sa maayos na paraan. Ngunit subalit datapwat kaalinsabay nga din yan nang kunin nga ng kanyang ina ang kanyang salamin at ibinalik nga ito sa kanya upang suotin uli. At diyan nga ay ipinorma na nga ni Sakura ang kanyang mga daliri at ipinabilang nga nito kay Sarada kung ilang daliri nga daw ang kanyang nakikita na sa kasamaang palad na kahit suot na nga ni Sarada ang kanyang salamin nangyaring malabo pa nga rin talaga ang kanyang nakikita na kaya nga dahil dyan dito nga sinabi na nga rin ng kanyang ina na si Sakura na katulad nga daw ng kanyang inaasahan mukhang ganun nga daw talaga ang mangyayari na mas lalong lumalala nga daw ang kanyang mga paningin or ang kanyang vision sa pagkalabo at ang bagay nga daw na to ay hindi nga daw may iwasan sa paggamit ng Mangekyou Sharingan na the more nga daw nagagamitin ng mga matang yon the more nga din daw nasisirain nito ang vision o paningin ng user. Likewise nga din daw o katulad nga din daw sa nangyari o sa muntik na mangyari sa kanyang ama na si Uchiha Sasuke na muntik na nga daw mabulag ang mga mata nyon na siyang nangyari naman ng tuluyan sa uncle naman daw o tiyuhin naman daw ni Sarada na si Uchiha Itachi. Pero kahit gayon pa man mangyaring humahanga o proud pa nga daw itong si Sakura sa kanyang anak katulad nga daw ng kanyang asawa na si Sasuke. At kaya matapos nga nyan umalis na nga din dito si Sakura at mangyaring gumalaw o tumayo na nga din dito si Sarada sa kanyang kinahihigaan. Diyan na nga din nagumpisa o nagsimula na pinag-usapan nga nila si Boruto at yung comparison nga nila kay Kawaki at mga sari-saring bagay pa na siyang ikinagulat nga nila na nagpabago pa nga sa mga karakter sa mga tinutukoy nga nila dito. Pero bago pa nga magpatuloy ang bagay na yan lumipat na nga o bumalik na nga ang eksena dito na itong ang si Boruto ay papalapit lang nga dito sa puno at nang mangyaring isasalpak na nga niya itong Thorn Soul dito naman sa kasunod na panel mga pare ko ay pinapakita ay heto na nga. Nang makatsyempo na nga itong nagtatago sa puno ay mangyaring lumabas na nga din itong kamay niya na ipangsusunggab nga niya ito agad. Dito nga kay Boruto na isasalpak na nga ang Thorn Soul sa puno at ang mangsusunggab ngang ito ay wala ngang iba kundi itong si Code. Nakaalinsabay nga din ng pangyayaring yan bigla din naman inactivate ni Boruto dito ang kanyang Uzuhiko Rasengan at nang ibibitaw na nga dapat ito ni Boruto nangyari naman na nakaiwas nga agad itong si Code na nangyari na nagawa nga agad nito na makalabas nga sa kanyang claw marks na nakadikit nga sa puno. Mamen, nadala na nga talaga itong si Code at talagang mas nag-iingat na nga sa mga gagawing atake sa kanya ni Boruto. Dahil kung matatandaan nyo guys, yung huling beses na tinamaan nga siya ng Uzuhiko Rasengan ni Boruto talagang namilipit nga siya ng husto sa sakit at wala nga siyang ibang nagawa kundi ang kaawaan na nga lang siya ni Boruto na tinanggal nga sa kanya ang epekto ng Uzuhiko Rasengan na kaya pagdating nga dito sa panel na to talagang nga masabi nga din natin na mukhang sagad-sagaran o todo-todo na nga yung pag-iingat dito ni Code na wag na nga muling matamaan pa nitong Uzuhiko Rasengan ni Boruto. At yun nga mga pare ko matapos ngang maiwasan ni Code ang ataking yan at nang makalapag na nga siya sa lupa dito nga sinabi nga rin niya kay Boruto na buwisit nga daw talaga ito. Hindi nga din daw niya akalain nalilikha nga din daw ito ng pag-atake sa kanya. At hanggang dyan nga guys ang ating spoilers para nga dito sa Boruto Time Skip 2 Blue Vortex Chapter 34. At dahil spoilers pa lang ito mga pare ko abang-abang nga ulit tayo sa ating full review para nga sa mga mas detalyado pang pangyayari at sa mga napakarami pang panels na hindi pa pinapakita o hindi pa nabibigyan ng malinaw na translations. Ano na nga bang gagawin ni Code? Lalo't naharap na naman siya dito kay Boruto na alam din naman natin na alam nga din niya na wala nga siyang laban. Malalaman nga natin yan sa full review mga sir. Na kaya hanggang dito na nga muna tayo. See you in the next chapter mga parikoy. Sana'y nag-enjoy kayo. Hanggang dito maraming salamat. Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.